So, 2,000 taon na nakakalipas. Meron lumitaw dito sa lupa. Ang pangalan Jesus. Ba? Whether it be Quran o Biblia, parehas nakasulat yan. Whether it be Quran o Biblia, parehas nakasulat merong Jesus na lumipas. Na itinuring ng mga tao na Messiah. Pero hindi lang naman siya itinuring ng mga tao na Messiah. Meron pang isa pang lumitaw eh. Sometime around, pagkamatay ni Kristo ito eh. Sometime around 70, 60-ish AD. May lumitaw pa na isa pang Messiah. Yun ngayon yung nag-lead dun sa grupo ng Israelites para lumaban sa Roman Empire. Winasak sila. Tapos paglipas ng ilang panahon pa, may lumitaw na isang propeta, ang propeta Muhammad. Paglipas ng ilang panahon, namatay ang propeta Muhammad. Walang napagpasahan ng kamay, lumitaw ang Quran. Naging guide ng mga tao. Pero tapos na yung Biblia noong mga panahon na yun. Lipas ng ilang panahon, dumating dito ang mga Kastila sa Pilipinas. Dala ang Biblia. Lipas na ilang panahon, 400 years have passed. Ibinenta tayo sa mga Amerikano. Treaty of Paris, kung di ako nagkakamali. Treaty of Paris. Paglipas ng ilang panahon, nakipaggera ang mga Amerikano sa mga Hapon. Tapos kinugub tayo ng mga Hapon dahil tayo isa sa mga pinakamalalapit. And then Battle of Pearl Harbor happened. Maglipas ng ilang panahon, napalis natin yung mga Hapon. Napalis din natin ang mga Amerikano. Nagkaroon tayo ng kalayaan. Paglipas ng ilang panahon, payapa, mahabang panahon. Mahabang panahon, payapa. Paglipas ng ilang panahon, lumitaw yung TV dito sa Pilipinas. May radyo na, no? Tapos lumitaw ang TV. Tapos, nagkaroon tayo ng telepono. Nagkaroon tayo ng beeper na dumadaan pa sa telepono. Yung message sa tatawag kay operator. So, paglipas na ilang panahon, nagkaroon ng cellphone. Cellphone, wala pang camera. Hindi pa touchscreen. As in actual na, ang nagagawa lang ng cellphone, tawag, text, brother, good evening. Tawag, text, tapos games. Tapos merong mga iba pang mga maliliit, calendar, ganun. Pero halos di na nagagamit yun. Yung tatlong major function lang. Tawag, text, games. Lipas na ilang panahon, BlackBerry. Meron na Nokia eh. Tapos merong BlackBerry. Lipas na ilang panahon, nagkaroon ng Samsung, nagkaroon ng iPhone. Tapos ito na tayo ngayon sa panahon natin ngayon na hindi na biro ang technology. So 2,000 years have passed. Pero bago pa yun, may lumitaw na libo-libo pang mga taon. Tapos, ang sinasabi ng mga scientifico, ang mundo, somewhere around 4.5 billion years old na. Ang sinasabi naman ng mga scientifico, gamit yung Hubble Space Telescope, ang universe is somewhere around 13.5 to 13.7 billion years old na. Na ngayon, may nilaunch sila, bagong teleskopyo, na mas malakas kaysa sa naunang telescope. Ang tawag James Webb Space Telescope. Yung James Webb, nung inilaunch nila ngayon sa outer space, they are now looking into the possibility na posible pala somewhere close to 26 billion years old na ang universe. Pero that's still not considered the fact. That's still a theory. Bakit? Kasi meron din pa rin namang posibilidad na pag nag-launch pa ng isa pang mas makapangyarihang teleskopyo, baka mas maging matanda na ang universo. Dun sa una at saka pangalawang pag-aakala. Pero yung buhay na walang hanggan, mas mahaba pa din. Yung buhay na walang hanggan, mas mahaba pa sa edad ng universo. Sa lahat ng mga panahon na lumipas, mula nung ginawa ang universo, yung mula dun sa panahon na binigyan ka ng buhay na walang hanggan, paabante, magiging mas matanda ka sa universo nun kung babalik ka. Ganon ka-importante yung buhay na walang hanggan. Pero di na kino-consider ng mga tao yan. Kasi nakikita nila, bulag, sobra. Saan tinitignan ng mga tao, yung kapiraso, less than 60 years. Ang tinitignan nila, yung mamaya nakikitain, o yung bukas nakikitain, o yung kayampangan nila ngayon, impression nila sa mga tao, bukas patay na rin naman yung mga tao na yan, kasama na rin sila, patay na rin paglipas ng ilang panahon. Yun ang tinitignan nila. Yung impression ng mga tao ngayon, yung kikitain nila ngayon, in less than 60 years, in less than 30 years, in less than 20 years. Wala silang tinitignan pagkatapos ng kamatayan. Yun ay isa sa mga pinaka-nakakalungkot. Yun nga sana,
yung paalala ko sa inyo, Pilipinas. Merong walang hanggan na hinaharap. Na pwede mong sabihin wala, pero mas maigi nang magbaka sakali ka. Kasi kung wala, lahat ng bagay walang kwenta. Pero kung meron, yun ang isa sa mga bagay na pinaka-importante. Yung buhay na walang hanggan.